Nanindigan po ang senatorial candidate na si Attorney J.D. Hinlo na malakas pa rin ang impluwensya ng isang Rodrigo Duterte. Patunay niya ito na kahit wala ang dating Pangulo sa bansa, walang oras na hindi na pag-uusapan ang mga nagawa nito sa bayan. Naritong balita ni Paul Montibon. Sabi nga ang Pilipinas, Duterte pa rin. Napatunayan na ito na maraming beses kahit patapos na ang termino nito bilang dating Pangulo ng bansa. Walang Pinoy na hindi nakakakilala sa kanya. Ultimo mga bata na karaniwang alam ay puro laro. Tatay Digong din ang bukang bibig. Kaya naman di nakatakataka na pagdating sa politika, malakas pa rin ang mga Duterte. Aminado rito ang senatorial candidate ng PDP na si Attorney J.D. Hinlo. Nananatili pa rin anyang sikat, malakas at matunog ang mga Duterte sa mundo ng politika at panunungkulan. Ito'y kahit pa wala na ito sa Pilipinas matapos na piniling ibigay ito ng Marcos Jr. administration sa poder ng mga dayuhan, partikular na sa International Criminal Court o ICC. Ani Attorney Hinlo, hindi maikakaila na marami pa rin sa mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, ang hanggang ngayon ay bilib kay Duterte bilang isang leader ng bansa. We are talking about him even though he's not here. Dahil nagserbisyo siya ng tapat sa atin. In his past speeches, what happened to him now is a possibility na nakita niya. Even before nung hinikayat natin siya, kasi alam niya na hindi siya tradisyonal na leader. Pinatahimik niya yung Davao City. At dahil naman sa ginawa ngayon ng pamahalaan sa dating Pangulo, tiyak na nagbabadya ito ng panibagong kasaysayan na mangyayari sa bansa, sa mga Duterte at sa mga nagmamahal sa dating presidente. Kaya dapat na magpalakas-an niya ito habang inilalaban ng kanyang mga abogado ang kanyang karapatan at kalayaan. Para sa mga taga Bicol Region, saksi rin ang tumatakbong pagkabisi gobernador ng Albay sa ilalim ng PDP slate na si June Alegre sa pagmamahal ng mga Pilipino para kay dating Pangulong Duterte. Sa katunayan, kauna-unahan niya ito sa ICC na may isang akusado na imbis na kamuhian ng tao, lalo pang naging popular at minamahal ng buong mundo. Hindi naman lahat ng ginagawa niya ay sasangayunan ng lahat ng tao. Mayroon din talagang nandyan na yan, given na yan sa politika. Kahit ano pang kagandahan ang gagawin mo, mayroong tututol dyan, mayroong kontra dyan. No? Pero ngayon, ramdaman naman natin nung ang ating dating Pangulo ay inaresto for the first time. Lahat naman ata siguro nasakdal sa ICC. Ngayon lang ata nangyari na yung nasakdal ay sinusuportahan. Hindi lang ng mga Pilipino dito sa ating bayan, kundi pati ng mga Pilipino sa ibang bansa, no? At kitang-kita po 'yan. Ito ay isang napakalaking palaisipan po sa ICC. Kung bakit ganun ka-popular. Kasi pag ikaw po ay nasakdal, crime against humanity, no? Tulad halimbawa nung panahon ni Hitler, no? Sino ba naman ang magpoprotesta doon para kay Hitler? Pero ngayon iba, no? Ang daming mga Pilipino, hindi lang mga Pilipino, kundi mga half Pilipino, yung sa ibang bansa, ang talagang nakikiisa at nananawagan na pauwiin na at pawala na ng visa itong kasong ito, no? The soonest possible time. Yung history magja-judge kay FPRRD at sana magdasal tayo na healthy enough siya na matatapos ang prosesong legal na kinakaharap niya sa ICC. At yung isang makakatulong sa kanya, kung yung susunod na presidente sa 2028 ay ating kaalyado. Yan yung reality. Sa kabilang banda, bagamat wala pang kasiguraduhan sa kapalaran ng dating Pangulo na ngayon ay tuluyan ng inabandona ng gobyerno, isa ang hiling ng mga kaalyado nito sa publiko na piliin ang mga kandidatong may kaparehong dedikasyon at malasakit sa bayan gaya ng dating Pangulo.
mga kandidatong ipagtatanggol ang mga naaabuso at magpapataw ng kapurusahan sa mga abusado. Ano ang mukha ng Senado kung walang Attorney Hinlo? Anong mukha ng Senado kung wala si Attorney Lambino, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez at Attorney Congressman Rodante Marcoleta? Dapat ang mga abogado ng PDP Laban maisabay ninyo kay Pastor Quiboloy, kay Philip Salvador, kay Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. Lahat kami. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.